Hi po! Kagaya ng sabi ko kanina dun sa profitability and consistency of sales video, so hindi na natin kalaban ng mga FBM sellers pagdating sa pagbibilang ng ating sales equity, okay, sa ating pag-wholesale. Pero meron pa rin tayong ilang mga considerations when it comes to the quality of the competition. Syempre, una dyan is hindi natin dapat kalabanin yung Amazon. Pag nakita natin na may Amazon for the last 6 months, medyo iwas-iwas tayo, di ba? Kasi syempre, pag bumalik ang Amazon dyan, dali ka. Okay? Kasi nga, wholesale, bibili ka ng maramihan di ba? So, malakihang pera i-invest mo. So, sa oras na bumalik yung Amazon, tapos kinuha niya yung, yung buybacks, hindi niya na shinare, so, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Patay ka, maghihintay ka hanggang maubusan siya. So, kailangan nating iwasan yung mga bagay na binebenta ng Amazon. Another thing is, kailangan nating i-consider yung map, yung movement ng, ng price sa Kipa. Kasi, kailangan, parang yung, okay lang yung magalaw. Sa OA, di ba, sinasabi ko na hindi ko tinitignan yung stability ng buybacks, movement. Pero this time, sa wholesale, I would consider it greatly. Hindi pa rin siya total 100% factor. Pero kasi ngayon, it becomes more important na tignan yung movement na yon. Mamaya titignan natin pagdating sa screen ko, okay? Tapos another thing is kailangan mong tignan yung mga yung mga nasa buybacks rotation, kumbaga. Kailangan mo silang tignan kung merong dominant na seller. Kasi parang kung may dominant na seller, it might be possible na sila rin yung makakalaban mo. Parang nag-wholesale din sila kagaya mo, and then it's possible na meron na silang built-in relationship doon sa supplier. So hindi ko naman sinasabi na hindi mo na sila pwedeng kalabanin, but it's something to consider na parang okay, dominant na tong seller na to pwede pa kaya akong lumaban dito. So these are just things to consider, okay? Hindi sila ironclad, pero I strongly suggest na sundin nyo. Para lang maingatan niyo yung mga sarili niyo, okay? Marami naman kasing mga ibang brand diyan, okay? If this product doesn't work out, mas maganda na mag-move on na lang sa iba. Kaysa naman yung tumaya ka dito ng malakihan, kasi nga wholesale, malakihang budget. So, kaysa tumaya ka ng malakihan sa isang product, so tapos pag nalugi ka, syempre pag hindi siya bumenta, so malaki mawawala sa'yo. So siguro para mas maintindihan mo kung ano ibig sabihin, let's go to my screen. Ayan, so heto tayo sa screen ko, and then meron akong ilang mga examples na inopen dito. Tinatry kong maghanap ng talagang perfect na examples, pero wala akong makuha sa ngayon, medyo mahirap. So kunyari ito, ayan, punta tayo rito, okay? So additional things to to take care of, to watch out for, is kung yung brand ay nagbebenta, okay? Pag yung brand ay binebenta niya yung product. So iwasan na rin 'yan kahit na marami pa yung sellers. So tingnan natin ito. Ito may 4 sellers. So pasado sana, 'di ba? 4 and up, 'di ba? Pero kasi yung brand mismo, binebenta niya yung product. So ang mahirap sa mga ganyan kasi yung brand, pwede kanyang i-undercut, 'di ba? So again, wholesale ito, malakihan yung puhunan. So hindi tayo dapat nagte-take ng risk na any kind of risk na pag pumasok yung isang kalaban na pwede kanyang i-outprice or pwede kanyang tanggalin sa buybacks. So, yun, kailangan nating iwasan yung mga yan. Okay? Yun nga, itong brand, 'di ba? Kahit na hindi kanya i-kick out, kahit na hayaan kanyang magbenta lang doon, kahit na authorized seller ka, kasi nangyayari yun maging authorized seller ka tapos nagkalaban mo yung brand, you can never outprice the brand. Okay? Laging pwede niyang babaan yung presyo kumpara sa'yo and map. Kahit sabi mong may map, pwede nilang ibaba sa kanila yun di ba? So, pagka ganyan, nakita niyo yung brand ay nagbebenta rin doon sa listing, medyo stay away na. Okay? Kahit gaano pa katamis. Okay? Another thing to watch out for is sinasabi ko na dominant seller. Okay? So, tingnan natin kung may dominant seller yung data, buyback statistics. Ayan. 'Di ba? Pag nakita nyo na may above 50%, usually kasi 60% yung sinasabi ng mga clients. Pero ako, I would say na 50% and up, medyo iwasan na, okay? Kasi ibig sabihin dominant seller na 'yon. So yung dominant seller again, pwedeng ito, kagaya nito in this case, yung brand mismo, or pwedeng authorized seller na yung dominant seller na 'yon. So, medyo iwas-iwas ng konti. Pag-isipan ng konti kung gusto mong lumaban. Lalo na kung higher up na 79, 80%. Ayan halos 80% na. Medyo delikado na yan. So, I would say na around 50%, 60% pwede nyo pampatulan. Pero, anything above that, medyo isip-isip ng konti. Okay?
Tapos syempre yung yung Amazon yan, pag nakita niya na may Amazon for the last 6 months yan, medyo iwasan kasi pag bumalik yung Amazon, you're dead, 'di ba? So tapos pagdating dito sa pricing, okay? So you would want to see some form of stability and kagaya niyan. Okay? So kung maaalala niyo 'di ba, may sa terminology natin may tinatawag na MAP, yung minimum advertised price. So, kunyari yung map nito ay $20, okay? Kunyari lang, okay? So, kailangan yung tignan kung madalas na nava-violate yung map dito. Okay? Kung kunyari pa isa-isa lang nakagaya nito, kunyari yan, minsan lang siya bumagsak ng below $20 dito sa area na yan. So, okay lang. Ang magiging problema mo pagka yung mga bagay na kagaya nito yata, tingnan nga natin, hindi yan. Hanapin ko sandali ha, kasi meron akong example kanina na super magalaw yung yung move. Ayan, kunyari yan. Basta okay lang na magalaw, okay? Basta hindi palaging nava-violate yung map. Okay, within the year man lang. Okay, kung madalas, wala akong masasabi dito na pero kung makikita mo madalas na nava-violate yung map, medyo mag-ingat-ingat ka. Kasi yung mga online arbitrage sellers, wala namang sinusunod na map yan Pwede ka nilang i-outprice each time. So tingnan mo yung kung nava-violate palagi yung map. Kunyari ito na lang dito sa area na to, okay? Kunyari na lang to ha, kasi wala akong makita example ngayon. So kunyari ang map nito ay kunyari na lang $25, okay, nandyan. Tapos nakikita mo na ilang beses na may nagbabagsak ng presyo, especially kung drastic. Medyo ingat-ingat kayo ng konti. Kasi, yun nga, pagka laging may nagva-violate ng map, tas ikaw kailangan mong sundin yung map palagi. So, pwedeng hindi gumalaw yung product, pwedeng hindi ka makabenta. So, yun. Yun yung mga bagay na kailangan mong tignan. Tingnan pa tayo ng ibang example dito kasi meron akong ayan, kunyari ito na lang, ayan, 71%. So, medyo dominant na si Peter Pan, never mind. Okay. Tapos tingnan nyo, ito, maganda yung niya, yung kanyang movement, okay, ng kanyang price. So, tingnan niyo yung medyo smooth na ganyan, yung may magva-violate man ng map hindi madalas, okay? So, ito madalas to. Hindi natin alam, malay natin kung yung map niya ay $20. Pero pag super magalaw na ganito tapos palaging below the map, medyo alanganin tayo diyan, okay? Kasi ibig sabihin consistently may mga map violators diyan, yung mga online arbitrage sellers. So, ayaw natin ng ganon, at least at the beginning. Ngayon, pag naging authorized seller ka na exclusive ka, they'll give you more control Pwede kang magpa-kick out na mga lalo kung brand registered yung brand na yon. Pwedeng ipa-kick out yung mga online, yung mga IP issues, yung mga ganyan, yung mga IP, usually issued ng mga ng mga brands. So, ikaw na reseller, na Amazon seller, hindi mo pwede ipa-kick out, pero pwede mong sabihin sa kanila na parang yun, pwede may power ka na gano'n na sabihin doon sa brand na pwede bang ako na lang magbenta nito. Parang ganyan. So, pag nakita niyo na ganito na magalaw, okay lang naman, pero tignan niyo yung map kung naba-violate palagi. Okay? So, that's an additional consideration na kailangan yung tignan. Again, hindi ito ironclad, but still, kung palaging may map violators, mahihirapan ka makabenta. Okay? So, tignan mo mabuti yun. So yun yung ilang mga considerations pagdating sa competition. So maganda rin kung meron kayong maximum na number of sellers, but then again, ang mahalaga naman in the end is yung magiging sales equity mo. Syempre, it becomes more important as you go further. Pero as long as hindi naman nava-violate yung map, as long as meron kang enough na sales equity. So, eventually, mauubusan din yung mga OA na yan. Okay lang naman. So yun yung mga extra considerations na kailangan mong tignan pagdating sa competition kapag nag-wholesale ka. So, I'll see you next video po. Bye!